Ang sabi nga dito ni Saldico sa kanyang video, kasi palapit na yung 2025 election Oo. Papasok no? Oo. Naku, magre-revolution ng mga tao, matatalo ang mga kandidato. Kung hindi natin ito gagawin ng paraan. Tama. Oo. Kailangan ibaba natin yung tarif. Oo. Matagal daw nilang nagpulong Nagsimula, naging 15% yan ang taripa from 35%. Oo. Yan. Ang Oo. tinuturo pa rin ni Saldico dito, kasi may mga nakikialam. May mga kota-kota, mayroong mga SOP, kaya hindi maibaba ang presyo kahit ibinaba ang tarif. Anong sagot naman dito ni Secretary Chu Laurel? Yan. Nandito po ang paliwanag niya sa bigas. Isunod na naman natin yung bigas. Sinabi ni Saldico noong April 2023 ay nagrekomenda siya ng 13 million metric tons na importation ng bigas kay Speaker Martin Romualdez para bumagsak ang presyo ng bigas sa ating bansa. Ay nako, buti na lang hindi siya nasunod. Dahil ang 13 million metric tons na bigas ay katumbas ng 20 million tons of palay. Yan ang kabuuang produksyon na pinaghirapan ng ating mga magigiting na magsasaka sa buong bansa sa loob ng isang taon. Gusto pala niyang patayin ang kabuhayan ng ating mga magigiting na magsasaka habang pinag-iinteresan ni Saldico ang kaban ng bayan. Tungkol sa taripa, totoong nagtawag ng meeting si Speaker Martin Romualdez sa Polo Town Homes para pag-usapan ng taripa. Ang totoo niyan, ang rekomendasyon ni Saldico ay 0% tariff. Hindi kami ni Secretary Recto pumayag sa zero tariff na kanyang suggestion. Ang position ni Sec Ralph during that time ay 20% and the DA's position was 25%. Ang final recommendation namin ay naging 15% dahil masyadong mataas ang world market price during that time. Tungkol sa pagbababa ng presyo ng bigas, bagamat ginawa ng 15% ng taripa noong July 2024, sinabi ko sa kanila, simula pa lang, hindi ganun kabilis ang pagbaba ng presyo ng bigas. At ang aking forecast actually was sa January 2025 pa ito mararamdaman. And I have press statements to prove that, no? Ang rason kaya hindi bababa kaagad ang presyo ay dahil maraming nag-import ng bigas sa mataas na presyo at sa mataas na taripa. Hindi naman santo ang ating mga importers at papayag na malugi sila ng malaki, di ba? Noong July 2024 din, na nung itakda ang 15% tariff, tumaas pa ang world market price ng bigas at umabot ng $710 per metric ton. Kaya hindi agad mararamdaman ang epekto ng pagbabago ng taripa. Sa local rice naman, napakataas ho ng presyo ng bili ng mga traders and rice mills at ang presyo ng palay noon ay umaabot sa 27 to 30 pesos per kilo sa ilang probinsya. Kaya kahit ang local rice industry, hindi basta-basta magbababa ng presyo sa kanilang biniling palay sa mataas na presyo, di ba? Sabi ko sa kanila ay maghintay at ginagawan ho namin ito ng paraan. At ang unang solusyon sa pagbababa ng presyo sa merkado ay pag-implement ng Department of Agriculture ng P29 Rice for All program. Di ba yung 29 peso rice natin noon? Ang mga sumusunod doon ay pag-impose ng MSRP, Maximum Suggested Retail Price, na naging very effective sa pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. At nasaksihan niyo ito, lalo na sa mga media dito na sumama sa aming pag-iikot-ikot, di ba? Yun yung naging clincher Kayo na magpapatunay nito. Tungkol sa allegation na pinahinto ko ang Quinta-Com hearing dahil may pinakita daw akong isang confidential report na nakasad ang pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos mismo ang may hawak ng rice importers at involved sa rice smuggling, ito ho ay walang katotohanan. Fabricated lie ho to. Napakasinungaling talaga niya. The First Lady has never meddled in any DA matters. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady.